Bien, sa isang success story, ang laging highlight ay kung ano ang hirap na dinanas nila bago nila narating ang tagumpay. Tama ka dyan, Sir John. Napansin ko rin yan eh. Di nila inumpisahan kung saan sila naging successful. Kung hindi sa mga diskateng ginawa nila, kung paano sila nagstay sa focus nila at kung paano sila nagstick sa kanilang mga plano. Kaya ikaw na nanonood at nakikinig ngayon, alamin natin ang mga highlights ng mga kwento ng napakaraming successful na tao. At sabay-sabay tayong matuto sa mga natutunan nila. At yung pinaka-importante siguro, paano nila napapanatili na mayaman sila at patuloy na lumalago ang mga negosyo nila. At syempre, maraming pagbabago sa kanilang buhay, kaya aalamin natin yan dito lamang sa Success Secrets! Bata pa ay nakitaan na ng potensyal na maging isang negosyante. Nagtinda ng sagot gulaman hanggang sa mapunta sa direct selling. Hanggang sa tuluyang pasukin ng tolling, ng pabango at ng mga sabon. Ngayon ay mabangong-mabango na ang kanyang negosyo. Alamin ang susi ng tagumpay ni Grace Barrios. Dito sa Success Secrets. Lagi meron akong sideline. So, every time may business ako, may sideline rin ako kung ano binibenta ko. Miski nag-medrep na ako, may sideline pa rin ako. Lagi ako pinapatawag dahil siguro laging talkative daw ako. Laging nakalista yung pangalan ko, top 1 doon sa Noisy Pupil. Bata pa ay nakitaan na si Grace Barrios ng kanyang ina ng hilig sa pagninegosyo. Ito'y dahil kahit sa labas lamang ng kanilang bahay ay wala na siyang inuurungan kapag pagtitinda ang pag-uusapan. Tatandaan ko, bakasyon noon, meron ako sagot gulaman kasi merong basketball court. So, lagi nauuhaw yung mga nagba-player. Oo, dilagyan ako ni mama noon ng nagpeso sa labas ng bahay namin, di ba? Okay. Panalo yung business ko na. Smith ko rin. Business experience First business ko talaga ng kinarir ko. Kumbaga, kinakabahan ako yung first opening day ko. Kung magiging click o hindi, talagang iyon, kung mabibili o hindi. Ayon kay Grace, tuwing bakasyon at ganun ang kanyang ginagawa kung saan ever supporting naman daw si Madam. Bakasyon noon, so talagang yun yung naging ko. So everyday, supportive talaga si mama pagdating sa ganun. So everyday, bibilan niya ako, mamamalengke siya, bibilan niya ako ng para doon sa sagot gulaman ko, ganyan. At hindi lamang ang kurso ang nag-shift, kundi maging ang negosyo rin. Kumbaga, kung ano ang season, yun ang negosyo ni Grace. Kaya naman kahit noong elementary pa lamang, ay nagtitinda na siya ng kung ano-ano sa kanyang mga kaklase. As in, kahit ano talaga, basta't mapagkakakitaan. Pag halimbawa naman mayroon ng opening na ng school, magbebenta ako sa mga classmate ko ng mga text. Since meron kaming sari-sari store that time, yung grade school ako. So, kung anong paninda ni mama, na mas para sa mga classmate ko naman ng mga lalaki, yun yung binibenta ko. Pogs, kung natatandaan mo, yung maliliit. Nagsimula ka na mag-business sa school pa. Grade school pa lang nakakitaan na ako ni mama na gano'n. Negosyong gano'n. So, grade school pa lang ako, lahat na siguro text, ganyan. Binibenta ko lahat sa classmate ko. At alam nyo ba ang dala-dala ni Grace ang kanyang pagiging entrepreneur hanggang high school? Tapos yung nag-high school naman, so, ayun, meron rin ako kung ano-anong binibenta naman. Yung crinkles naman yun, yung mga chocolate. Oo. Talagang lahat din nasa bag yun. At saka banana bread, ganyan. Alam nyo ba kung saan nakuha ni Grace ang kanyang hilig sa pagninegosyo? Sa side ng kanyang nanay. Kaya naman pala Si mother is a teacher. Tapos si father ko, seaman. Pero yung sa side ni mother, yun yung mahilig sa business. Aminado naman si Grace na noon pa man ay nabibilang na siya sa mga estudyanteng walang pakialam sa mataas na grades.
Hindi rin naman ako katalinuhan, wala po ako sa honor student. Okay. Oo. So sinasabi nga nila, ang lahat ng magiging successful nga daw, mga nasa honor list, di ba? So hindi po ako nakakasama doon. At dahil hindi nga katalinuhan, kung kaya't nagdadalawang isip din siya sa kursong kukunin sa kolehiyo. Then what course did you decide to Yes, take? ng college. Opo, Hotel and Restaurant Management sa St. Paul College, Quezon City. Yun. Pero parang Ang mahilig layo. ka magbenta tapos nag-HRM ka. Oo eh. Bakit HRM yung napili mo? So that time, naisip ko, yun lang po kasi hindi nga po ako ganun bibo ako pero hindi ako ganun katalinuhan. Ayon kay Grace, iba talaga ang gusto niyang kurso. Ngunit sa tuwing naiisip na marami pang pasikot-sikot at kung ano ang magiging future niya sa nasabing kurso kapag nakatapos siya ang kanyang inisip. Ang mga pinag-isipan ko pong maging course talaga is dermatologist, parang slash. Kasi ang dami pa nung license, ang dami pang aaralin, hindi nga ako na-honor. Sumunod naman is architecture, at saka interior design. Inisip ko naman, wala naman akong contacts, pati si mama, which is teacher naman si mama. So, hindi na naman yun. Dahil dito kung kaya't no choice na umano siya kundi kumuha na lamang ng kursong HRM. Wala na akong choice, pagkain naman rin yung gusto namin. At alam niyo naman ng Marikina ngayon, boom sa mga pagkain. Kaya yun yung course na tinuk up ko ng college. At sa pinakamadali pasukan ng negosyo. At saka at the same time, mapasok sa iba-ibang company, lalo na sa abroad. Yung network kasi malawak pagdating sa HRM. Yes, oo. Kahit na, miski HRM ka nasa bangko, pwede, di ba? So because of that, I would assume siguro na after college, yung first job was related sa food industry. Yes. Pero sa OJT pa lang ay nagpakitang gilas na ang bida. Talagang ibinuhos raw talaga niya ang lahat ng kanyang sipag, kaya naman napansin daw siya ng kumpanya kung saan siya nag-OJT. Tingnan mo nga naman. Na-absorb ako ng company kasi that time, practicumer pa lang ako. Then, syempre, ganun ako ka-aggressive kasi gusto ko magpabibo nga Gusto ko magkaroon ng trabaho agad. So, yun nga, binigay nga ni Lord, hindi nga ako nawalan ng trabaho, dire-diretso. Kumbaga, practicumer ka pala na. Na-absorb ka. siya. Oh, praise God. Then after that, what made you decide to go into business? Na parang employee ka before or Hindi nag-push sa'yo para mag-try dito sa mga business. O habang ginagawa mo yung trabaho mo, nagnegosyo ka na rin? Oo, gaya sinabi ko, from grade school up to now, sideline, lagi ako may second job. Parang ganun. So, habang nag-work ako, laging hindi pa pwede akong mawawalan ng ano binibenta mo, na nga lang, hindi nila tinatanong kung ano work ko Hindi naman kaya siya nahirapan na ang dami-dami niyang racket sa pagtitinda. Tapos, nag-aaral pa siya at the same time. So, hindi naman. Kasi, sila naman ang lumalapit sa akin. So, ako parang nag-e-enjoy lang. Parang nilaro lang. Hindi ka pressured na magbenta ka or what. Pero, ang gagawin mo lang na parang hobby mo lang. Isama mo yung hobby mo doon sa yung pagbebenta mo as a hobby, di ba? Like, hindi ko na pagsasabay ng ganun. Actually, hindi naman ako dumanas rin naman ng tutor para kung mayroon magbigay mag-exert pa sila ng effort para matutunan ko. Parang may party, meron ka na talaga kasi siguro parang passion or kahiligan dun sa pagbebenta. Yes, Actually, parang in a mini way, parang trading na yan Oo, parang gano'n. Yes. Na small way. Ngunit nakakatawa nga lamang daw dahil sa tuwing may nakikita siyang kakilala ay hindi tungkol sa trabaho ang tinatanong sa kanya. Hindi nila tinatanong kung ano work ko Ano binibenta mo? Nasanay yung mga tao. Nasanay. Yun po yung naging ko. Since nawala ako sa food industry because nagkaroon ako ng vertigo for 1 month. So, umiikot totally yung paningin ko. Nag-decide na ako na magkaroon ng work job. Sa stress, At saka, pressured rin ako. Kasi after yung naging manager ako ng isang company rin, sa isang restaurant. So, may tao na ako hinawakan before. Yun, so naisip ko na mag-day job ako, tapos doon ako napunta na sa pagiging ahente ng isang mga beauty products. Yes. Ang day job umano na yon ay ang pagiging medical representative niya. Ngunit alam niyo ba na nung nakita niya ang ad sa isang dyaryo, ay hindi niya alam kung anong ibibenta niya. Kasi yung ads no sa newspaper, as hindi ko naman alam kung anong pharmaceutical company or company yung nangangailangan ng medical representative. Anong bebenta ko ba, nagamot ba, ganon.
anti-tetano, wala naman nakalagay doon, di ba? Ngunit aminado naman si Grace na nai-enjoy niya ang trabaho niya bilang medical representative. So nag-enjoy ako noon kasi high school pa lang ako, talagang ang dami na sa face ko ng mga pimples, ganyan. Yung time na bang nakita ko na siya na eto, nanlaki mata ko. Kumbaga, eto, this is what I want, this is what I like to do, parang ganun. Na syempre, ina-apply ko na rin naman yun at nagagamit ko, di ba? Ayon pa kay Grace, nakaipon siya sa kanyang pagiging medrep. Kaya naman agad siyang nag-isip kung anong business ang maaari niyang pasukan. At alam niyo ba kung anong business ang napasukan niya? Nag-try ako mag-ukay-ukay. Tapos, Una, ukay-ukay. ukay, meron po ako noon. Kasi yung isang friend ko naman, nasa sa market talaga siya, nasa Asim Palengke. So, meron doon vacant. Pero huwag kayong magugulat dahil kung akala nyo ay malaki ang pwesto ni Grace sa palengke, nagkakamali kayo. Parang yung mga naka-divide lang nandiyan sa kalye. Parang ganun lang. Tapos nakakalat doon. Actually, matrabaho daw ang negosyo nilang yon. Ngunit kahit paano ay kumita naman daw siya. Napapagalitan pa nga ako dahil kukunin ko pa sa bambang yung paninda ko. Tapos dadalhin ko pa doon, magsasalansan ako pag hapon. Kasi kukunin ko na naman yung sales, ganyan. May kapartner rin ako doon. At nang medyo kumita ng sapat, ay nag-isip na naman siya ng isa pang negosyo. Tapos, yung lumaki-laki yung pera rin namin, magtayo kaya tayo ng internet cafe. Sinama ko pa si mama doon. Ngunit kung sineswerte umano sila sa ukay-ukay business, hindi naman nila nadala ang swerte sa kanilang internet cafe. Hindi rin doon, hindi naging okay. Ano nangyari? Parang... Yes, ano nangyaring struggle niya doon? Bakit hindi because may kapartner rin ako na hindi okay. Okay. Hindi rin naging successful that time. Parang nagkaroon kayo ng konting conflict sa sa money, ganun. Pag money ang involved. O yun. So, hindi naging successful. Pero hindi pinanghinaan ng loob si Grace dahil muli siyang nagtayo na naman ng isa pang negosyo. Talaga nga namang kakambal na yata nitong ating bida ang pagtatayo ng negosyo. Aber, ano nga naman kaya ang kanyang naisipang itayo na negosyo? Tinry ko rin po magbenta naman, seasonal ng mga fruits from Divisoria. Okay. Alright. Sasabayan ko lang kung ano, okay ba to? Bili-bili naman ako ng mga paninda ko, mga pinya, alam mo yung mga gano'n. Makapapigilan ng... Dapat meron kang... Try talaga ng try, no? Meron kang... Hindi, wala talaga. Business na ginagawa, no? Tapos, wala rin nangyari. From Divisoria, Miss Grace, saan mo siya binibenta? Sa palengke rin. Sa palengke rin. Aside, may work na naman ako. Saan palengke? Sa Marikina palengke. Wow, Marikina, kasi dito lang rin kami sa Marikina. So, yun. So, arkila kami ng jeep. Pupunuin namin. All the way from Divisoria hanggang dito sa Marikina. Ngunit tulad ng internet cafe, sumakit lang daw ang kanyang ulo sa bagong negosyong pinasok. Hindi para sa akin pala yun. Kasi sumasakit lang ang ulo ko doon. Kasi pag hindi nabenta, aanin ko yun, mabubulok lang. Ayun, yun naman ang doon. Parang hassle sa business na gano'n. Kasi nabubulok, perishable talaga ang fruits. Kaya't ang ending na naman, wala rin nangyari. pero kung akala nyo ay susuko na si Grace sa pagtatayo ng negosyo kahit nagkalugi-lugi na siya, nagkakamali kayo. Daig pa nito ang sundalo na hindi sumusuko. Sumunod nun, mag-set up kaya ako ng nag-join naman kami ng mga friends ko since nag-resign na ako sa work, ganyan. Nag-set up kami ng isang ganun rin na business, more on sa mga whitening products, mga soap, ganun. Mga supplier rin kami ng mga spa facial, which is 6 kami. So it's a total corporation thing na. So malakihan na rin yun. Sabi ko sa inyo ibinanganak itong kakambal na ang pagninegosyo. Tignan nyo nga naman, walang kadala-dala. So may investment. Naglabas kayo ng kapital. Ngunit ng mga panahong iyon ay medyo nadidismaya na si Grace sa kinahinatnan ng kanyang mga pinasok na negosyo. Kaya naman sinabi niya sa kanyang sarili na huling pagkakataon na ang kanyang pinasok na negosyo.
hiniling ko rin yun na kung ito para sa akin ibigay. Kasi nagbabalak na talaga rin ako mag-abroad kasi nauubusan na ako ng fund. Hay, salamat! Naisip din na nauubusan na siya ng funds. So sabi kong gano'n, wala na akong ibang source. Sabi ko, yung last backup resort ko plan, na. kung sakali talagang If ever na wala na talaga. if all else fails, eto na. Anya, nakahanda na ang lahat para sa kanyang pangingibang bansa. In-interview ko, nakapasa ako. Pero talagang gusto raw niya dito sa Pilipinas magtrabaho. Yung iniintay ko na lang, may nag-offer naman na magnegosyo na naman sa akin. So hindi ko na naman natanggihan pagdating sa negosyo. Kaya ang ending? Tinurn down ko yung offer ko sa abroad. Hay, talaga nga naman. Sa negosyo na yun, yung sa 6 kami. So 2 years ako doon sa company na yun. At sa loob ng 2 years na yon, ay nalaman daw nila ang kanilang mga ugali. So nakita mo na naman na mayroong iba-iba kaming ugali, character, ganyan. Kaya naman for the nth time, So hindi rin kami naging okay na magkakasama. Hindi rin Nag-click, oo. Since then on, kumbaga halos lahat ng hinawakan mo parang hindi ko nga alam kung ako nga yung failure. mahanap na kaya ni Grace ang kasagutan kung bakit siya laging nabibigo? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng... Habang nagsasampay ako sa init ng araw ng mga nilaban ng mga hindi ako to eh. Parang hindi ako magsisettle for this na parang housewife ang dating ko, which is dati hindi eh. Nakikita ko na parang tibo bang may kulang eh. Nag-start na ako magbasa ng mga inspirational life coaching books. Yes. And then, one of the, kumbaga mentor ko na rin na masasabi ko is Sir Jan.